Madilim na nang makabalik ang magkakapatid sa villa. Hanggang sa pintuan ay walang patid ang pagkakwentuhan nila hinggil sa napanood na action movie. Hi! Sabay-sabay silang napatingin sa bumati na nakaupo sa sofa. Hindi pamilyar kay Candice ang lalaking panauhin, ngunit base sa katabi nitong wheelchair, nahulaan niyang ito si Jomar Fernando, ang anak ng dating vice mayor at best friend ni Ambet. Hi Kuya Jomar! Masayang bati ni Rachel, sabay lapit sa binata. Naupo ito sa tabi ng huli. Sinong kasama mong nagparito? Si Ambet, sagot ng magandang tinig na yon. Kinain ng panghihinayang ang puso ni Candice. Jomar had one of the most beautiful male faces she had ever seen. At ang ganda pa ng boses nito. Sadly, he was dead from the waist down. Ate Kankan, siya si Kuya Jomar. Pagpapakilala pa ni Rachel. Friend siya ni Kuya Ambet at brother ni Mayan. Yung magdedebut, remember? Tumango siya at nakangiting lumapit sa binata. She extended her right arm to offer a handshake. Nice meeting you, Jomar. Tama pala sila. Gwapo ka. Magaan agad ang loob niya rito. Hindi gaya ng una niyang makilala si Ambet. Ngumiti rin ito. In your case, mali sila. Hindi ka lang pala maganda. Ubod pa ng ganda. Hindi nabigyan ng justice ang picture mo na nakita namin sa Newsweek noon. Yes, she remembered that. Na-feature noon sa entertainment section ng international magazine ang Canadian, bali nung i-perform ng grupo nila ang pamosong Jewels in George Balashin. Kiming ngumiti si Candice. Napuna niyang sani ang disposisyon nito sa buhay. Kung sa kanya napuntang kalagayan nito, ewan niya kung anong ugaling magkakaroon siya. She would be glum and cynical, maybe. Aw, come on pare. You're embarrassing her. Biglay sabi ni Ambet na nanggaling sa kusina. May bitbit itong food tray. Binaba nito yon sa ibabaw ng center table at inabot kay Jomar ang beer mug. What about you guys? Pagkuha ni baling nito sa tatlo. Anong gusto niyang snack? Hindi kaagad siya nakapagsalita. Gusto niya itong sugurin ng yakap, ngunit hindi pwede at hindi niya kaya. As a matter of fact, tila hinihila ng kung anong mga paa ni Candice upang lumayo sa sala. Sa pagkaalala sa intimate moments nila sa burol. Gusto ko ng chicharon, sabi ni JR. Mamumulutan ako ha, Ate Kan. Saka pa lang siya waring natauhan. Oh no, JR, that's bad for your health. Masyadong fatty. Saway niya na binawi ang composure. Kaswal na binalingan niya si Ambet. Salamat na lang, we just had snack. At maghihintay na lang kami for dinner maya-maya ng konti. Health buff. Kaswal ding tura ni Ambet. With a body like that, and I mean no offense, Candice. Because ni Jomar, I'm not surprised at all. All dancers are health buff. Tumango siya at magalang na in-excuse ang sarili at mga kapatid. Rach, remember you have to help me with your room. Paalala ni Candice nang magreklamong dalawa. Napansin niya na mahilig makihalubilong mga to sa mga kaibigan ng pamilya. Something they took after their mom na likas na machika. And you, JR, I need you to fix my broken knob. Sabi mo kanina kaya mong ayusin ang permanent lock nun. Napakamot na lamang ang dalawang bata at sumunod na sa kanya. Hindi pa sila nakakalapit sa spiral staircase nang tawagin siya ni Jomar. Nilingon niya to. Yep, you'll be present in my sister's birthday, right? Nasa mukha ni Jomar ang bahagyang pag-alinlangan ng sabihin iyon. Mumiti si Candice. Of course, chaperon ako ni Rachel. Gumuhit ang relief sa gwapong mukha ng binata. Thanks, pinagpatuloy niya ang paghakbang. Iwas na iwas siyang madako ang paningin sa commanding presence ni Ambet. His stare was piercing through her. Katatapos palang magtanghalian ni na Candice nang dumating si Therese. Masaya siyang nakipagkwentuhan kina Rachel at JR sa swing. Nandito raw ang little angels ko kaya dito na ako dumiretso. Sabi nito nang makalapit sa kanila. Tinuro nito ang shopping bags na si Ambet ang may bitbit. May pasalubong ako sa inyo. Excited na pinagbubuksan ng dalawa ang shopping bags. Habang pinagmamalaki ng mga ito sa binata ang natanggap, naupo si Therese sa tabi niya. I see you're getting along with your little siblings well. Anito, nakangiti. Tumango si Candice, ayaw patalo sa nagbabangong selos sa kanyang dibdib. Kaninang natanaw pa lamang niya sina Ambet at Therese na magkasabay na lumalapit ay gusto na niyang umeskapo. Wala na nga lamang siyang chance dahil namata na siya ng mga ito.
They're nice kids. Si Therese pa rin. They are. Segunda niya. Breaking her silence. JR is extra sweet. Si Rachel naman smart. We've got lots of things in common. Like what? Barbie dolls? Tumawa to. Rush has a massive collection. It cost a fortune. Sabi ni Tito Dick. Some of them were yours nung hindi ka pa umaalis ng Pilipinas. Noon lang naalala ni Candice sa mga Barbie dolls na naiwan niya noon. Napangiti siya, thinking that Therese was not as obnoxious as Lisa hinted her to be. In fact, given a chance, pwede silang maging close friends nito. But that was unlikely to happen. Every time she thought of Therese and what happened between her and Ambet that morning, nakakaramdam siya ng surot ng konsensya. Binalingan nito si Ambet at ang mga kapatid. Guys, how about a picnic? Raise your hands kung sinong may gusto. Nauna pang binata sa pagtataas ng kamay. Nagtatawa na naman sina JR at Rachel na nagsipag-raise hands din. Well, masayang bigas ni Therese. Everybody wants a picnic. Are you going with us, Candice? Magalang siya humiling. Ay, I'll be waiting for my sister phone call from Ottawa. Pagdadahilan niya. Then she remembered hindi pa nga pala siya tumatawag sa kapatid. She reminded herself to give Caroline a ring after the four left for their picnic. Sayang. Well guys, saan niyo gusto mag-picnic? Sina Rachel at JR na lamang ang enthusiastic na sumagot. Sa lake. Pagkalis ng apat para mag-picnic, nag-long distance call si Candy sa Ottawa. Matapos mag-iwan ng mensahe sa answering machine sa flat ni Caroline, nagtungo siya sa library upang mamili ng librong babasahin. Hindi dala ni Ambet ang pinagbili niya ritong Angela's Ashes. Nakalimutan marahil dahil sa namamagitang tensyon sa kanila nitong mga huling araw. Nang makapili ng isang classic book, dumiretso si Candy sa kanyang silid. Pero ilang minuto na siyang nakatitig sa isang pahina ng libro, hindi pa rin maabsorb ng utak niyang binabasa. Her mind was occupied by something, or someone rather. Si Ambet, pumikit siya ng mariin, waring pinapahingang mga matang hindi pa naman halos nagagamit sa pagbabasa. Maya-maya ay bumangon siya, her mind filled with curiosity. Papasok siya sa kwarto ni Ambet. Gusto niya makita kung anong itsura noon. Pero na makababa siya sa ikalawang palapag, nakita niya naglilinis ng veranda ang isang katulong. Sa pangambang makita siya sa gagawin, nag-back out na lamang siya. Pagpasok muli sa sariling silid, ang eye-daklat naman ang gamit sa pagko-cross-stitch ang hinagilap ni Candice. Inilabas niyang mga sinulid na gagamitin sa pananahinang Goku pattern na para kay JR. Matapos ayusin ang sewing kit, nagsimula na siyang mag-cross-stitch. Mahigit ng isang oras siya na ginagawa ng pukawin ng katok sa kanyang pinto ang pansin niya. Tumayo siya at pinagbuksan niya ang kawaksi. Phone call po, Miss Candice, sabi nito. Overseas galing daw sa kapatid niyo sa Canada. Inabot nito sa kanyang cordless phone at saka umalis. Dahil wala mapaghingahan ng kinikimkim na damdamin para kay Ambet, siniwalat niya kay Caroline ang tungkol doon. Hindi siya sanay na nagsasabi dito ng tungkol sa damdamin niya. They were never raised that way, but she had no choice. Wala si Lisa, wala rin si Macy. Alangan naman kay Rachel siya mag-confide, lalo namang hindi pwede kay Yaya Midingo sa daddy niya. Isa pa, nahihiya siyang aminin ng tungkol doon, at least sa mga taong nakakilala kay Ambet. Ano na lang ang iisipin ng mga to, na inimbento niyang feeling na yon para mapasa kanya ng tuluyan ng ancestral mansion? Siyempre, kapag nakasal sila ng binata, magiging legal ng claim of ownership niya roon. That was what the eccentric Don Amante wanted in the first place. What do you mean you're not sure? Tanong ni Caroline. We just met Carrie. Sinabi ni Candice ang relasyon ng kanyang pamilya sa binata, pati ng posisyon nilang dalawa at ang tungkol sa malabong sinasaad ng last will and testament ni Don Amante. That was vague, komento ni Caroline. You can contest that in the probate court, I guess. You should consult a lawyer. I don't feel the need to. You mean you don't want to? Tudyo na kapatid. You really like him, I could tell. I wish you could wire me his picture or something if you have access to the net. Maligaya sa married life si Caroline. Matagal na siyang in-encourage nito na mag-entertain ng suitors for a serious relationship. Matapos makipag-usap sa kapatid, nagbalik ang whim ni Candice kanina. Gusto niyang pumasok sa loob ng silid ni Ambet and steal his picture. Kung may makikita siyang photo album doon. On tiptoes, bumaba siyang muli at lumingalinga sa paligid.
Wala nakatulong sa veranda. Nakatiptoe pa rin na parang nagbabalik na makarating siya sa pintuan ng silid ni Ambet. Pinihit ni Candice ang seradura. Swerte siya dahil bukas iyon. Dere-derecho siyang pumasok sa silid at kagad na pinaikot ang paningin sa paligid. Her eyes were searching for a photo album pero wala siyang nakita. Sa halip isang malit na frame picture ang namataan niya. Napabuntong hininga siya. The man was stunningly gorgeous. Mukha tong movie star sa kuhang yon. Habang tinatanggal sa frame ang larawan upang scan yun sa computer sa library, iling-iling siya sa sarili. You're disgusting, Candice Davila. Aniya sa isip pagkatapos pagmasdan ang larawan. Nilatag niyang katawan sa malambot na kamat parang siraulong niyakap na mahigpit ang isang unan doon. She made believe that it was Ambet. Oh my dearly beloved. Nasa ganong position siya na makarinig ng sunod-sunod na pagbusina. Napabalikwas si Candice. Tunog yun ng pickup truck na ginamit ng apat patungo sa picnic site. Dali-dali siyang lumapit sa bintana at sumilip. Darn, it seemed, sambit niya na makitang umibis na sasakyan si Ambet. Madilim ang mukha nito habang papasok sa loob ng bahay. Dali-dali naman siyang lumabas ng silid. Eksaktong tumunog ang cordless phone nang makapasok si Candy sa kanyang silid. Sinagot niya yon. Narinig niyang boses ng katulong na nag-abot sa kanya na extension phone kanina. Kausap ang caller. Tatawagin ko lang ho si Miss Candy, Sir Jomar. I'm here, Marie, aniya sa katulong. Kinausap niya ang caller matapos marinig ang click sound ng pagbaba ng telepono sa sala. Hi, Jom, what a surprise. Napakunot noo si Ambet na makapasok sa kanyang silid. Bakit gusot yata ang bedsheet niya, pati ang unan ay nagulo sa posisyon. Dudang nilapitan niyang isa sa nakalawit na kalahati ng gilid ng kama. Dinampot niya yun at may nalanghap na amoy. Lalong lumalim ang pagkakakunot noon niya. Inamoy niyang muli ang unan. Nagsalubong na ng tuluyan ang mga kilay niya. Pabangong pambabae ang nasa mew niya and it smelled familiar. Lumabas si Ambet at hinanap si Yaya Miding. Yaya, pinalinis mo ba kay Lagring ang kwarto ko? Ang binanggit niyang maid ang pinakamaarte at makulerete sa lahat ng katulong sa villa. Ito rin ang tanging may lakas ng loob na magpahalatang pagkakagusto sa kanya. Umiling ang matanda. Nasa bayan si Lagring, kasama si Johnny, nag-grocery. Sigurado ho kayo? Tumango ito. Pinagkibit-balikat na lamang niya yon at nagutos na dalhan siya ng tableta para sa sakit ng ulo sa kanyang silid. Pagdating ni Mang Johnny, pakibili na lang husunduin si na Teresa at ang mga bata sa lawa. Sumakit ang ulo ko at gusto ko na munang magpahinga. Tumango si Yaya Miding. Pabalik na si Ambet sa kanyang silid ng madaanan ng telepono. Inangat niya yun at medyo nagulat na makilala ang dalawang tini nag-uusap. Sina Jomar at Candice. Hello, pwedeng pakibaba? Matari na sabi ng dalagang naabala sa pakipag-usap. Nagtagis ang bagang si Ambet at binabang telepono. Pero bago yon, narinig pa niyang pagtawa ni Candice sa linya, laughing at one of Jomar's killer jokes. Nagpapahinga si Candice sa veranda, sa rocking chair ni Don Amante. Nang lapitan siya ni Ambet, nagulat siya nang tumikim ito. A penny for your thoughts? Nilingon niya to. Oh, it's you. Why? Were you expecting someone else? His voice was teasing at nanunot ang pagkatitig nito sa kanya. Umiling si Candice, nilalabanan ng pagka-conscious na darama. Wala naman, naupo ito sa brass chair at tumarap sa kanya. Sasamahan mo pa ba ako sa Manila? Oh, me and's gift. Nagpakakaswal siya. Oh sure, nainip din naman ako dito sa San Joaquin. Gusto kong makarating ng Manila at makapamasyal kami ni Macy. Asiwang ngumiti si Ambet. So we will leave at 5:30 tomorrow. Tumango siya, hindi nagpapahalata pero namumroblema siya kung paano kikilos ng hindi asiwa kapag nagkasama sila nito ng matagal. Good girl, now come with me. Anitong nilahadang kanang kamay sa kanyang harapan. Nagtaka si Candice. Saan tayo pupunta? We'll visit my body, si Jomar. Kasual nitong sagot pagkatapos ay ngumisi. Mukhang tinamaan sa iyong mokong. Gusto ko lang na maaliw kayong dalawa. I'm sure bored ka na rito sa bahay. Matigas siyang umiling. No, nagsalubong ang mga kilay ni Ambet. Bakit? Hindi ka ba nainip dito? Umiiling si Candice at nang magsalita ay malamig ang tinig. I have some important things to do. Ikaw na lang ang umalis. Maide-decorate ako sa living room. Nakibit-balikat na lamang to at tumalikod. Hindi na niya nakita ang pagsilay ng matamis ng ngiti ni Ambet sa mga labi. Hindi ka nagsasalita tungkol sa kinabit kong portrait sa living room. Basag ni Candice sa katahimikan. Nahigit 1 oras na sila sa biyahe. Ngunit nanatiling tahimik si Ambet sa pagmamaneho. Idea namin yun ni Rachel. Okay ba? Nagkibit balat to. It's your house. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. But it's yours too.
Tinapunan siya nito ng sulyap, may sarkastikong ngiti sa mga labi. Like conjugal property ha? Umiling na lamang si Candice at tinunang pansin sa tanawin sa labas ng kanyang sasakyan. Pagkagaling nito kagabi sa bahay ni na Jomar, napansin niyang wala to sa mood at naninibago siya rito. Naalala tuloy niyang paralatikong binata. Kamusta nga pala si Jom? Napasulyap na naman sa kanya si Ambet, nakaangat ang isang kilay. Jom, tumango siya, napapakunot noo. As in Jomar, bakit? At Jom palang tawag mo sa kanya ha? Tumikim ito tinunat ang likod sa inupuan. Well, Jom is doing alright. Last night he kept talking about you. At kaninang aga-aga niya tumawag, nakalimutan kong banggitin kanina over breakfast. Sa daan na kato ng paningin ni Ambet, inabot na pala kayo na kung ano-anong oras sa pagtetelebabad. Nagkibit balat si Candice. Na-bore ako. No, I don't think so. May nabobore ba sa ganong oras? 1:30. Kaya palang hirap-hirap mong ipagising kanina. Anitong tila nagsesermon. Esa na-bore ako. Anong magagawa mo? Pagtataray niya. Ikaw, na-bore ka na rin ba kaya inabot ka na kung anong oras kay Therese? Pero alam niyang wala siyang karapatang gawin yon. Magiging katawa-tawa lamang siya. She just bit her tongue. Masayang kausap si Jomar. Nalaman niyang folk dancer to noong hindi pa nagaganap. Ang insidenteng naging dahilan ng pagkaparalisa nito. She discovered they had something in common. Kaya mabilis silang nag-click. Well-informed kasi si Jomar sa larangan ng sayaw at musika. Napapangiwi si Candice nang maisip ang frustration na maaring kinikimkim nito dahil hindi niya ito kailanman makakapagsayaw. Abot-abot ang pagkahabag niya rito. Sa mga pangarap ni Jomar na hindi na nagkakaroon ng katuparan dahil sa kapansanan nito. Kung sa kanya nangyari yon, she cringed at the thought. No, hindi niya ma-imagine ang buhay na walang ballet. But then she remembered, hindi niya masyadong namimiss ang Ottawa. Hindi niya namimiss ang kanyang tutus and stage. And one name came to her mind. Ambet. She finally convinced herself she was in love with him. And she had never felt this sad before. Napulo lang pagmumuni-muni ni Candice na marinig ang biglang pagtunog ng pinagtagis ng mga ngipin. Napatingin siya kay Ambet. He was a picture of resentment. Napakunot-no siya nang ma-realize na nakakalulang bilis ng takbo ng kotse. Hey, we're exceeding the speed limit. What do you know about speed limits? Galit na balik nito sa kanya. Ambet, humugot to na isang malalim na hiningat sa kaunti-unting bumalik sa normal na takbo ng sasakyan. I am sorry, pagkaway mahinang paumanhin nito. Saka lang nabawasan na nadarama niyang tensyon. Hindi ako sanay sa masungit na Ambet. At saang Ambet kasanay? Ngumiti si Candice ng ubod tamis. Ngayong tila wala to sa mood, may advantage siya para asarin to. Sa passionate na Ambet, yun bang magaling humalik? Halatang nagulat to sa sinabi niya. He looked indignant, almost disgusted. How could you? Umiling na lang to nang makita siyang nakangisi. You'll do excellent with Jomar. Bored guys, plus bored girl, equals fun. It was Candice's turn to get indignant. What? You're pairing me off with your best friend? Hindi makapaniwalang bulalas niya. I don't believe it. Better do. Malamig na wika ni Ambet. She's nuts about you, you know. And the truth dawned on her. Sa pala siyang gaga na umaasang makakatuluyan niya ito balang araw. She had accepted that Ambet suited her perfectly. He was nice and attractive, gentle and passionate. Gadamit, mahinang bulong niya. Nagtagis naman ang bagang nito. Is it because she's crippled? Hindi rumihiso sa isip ni Candice ang sinabi nito. Maang siyang napatingin kay Ambet. Nabuntong hininga siya pagkatapos. Ambet, hindi to tumingin sa kanya. She realized may nakakainis din palang katangian to. Pat lang. Saan nga pala ako tutuloy sa Manila? Kay Macy ba? Tanong niya. Mabasag lang ang makakabinging katahimikan sa pagitan nila. May sariling condo unit ang kanyang pinsan sa UP Village. Ikaw, bahala ka. Kibit balat nito. You can check in at the hotel. Kung saan mo gusto. Kay Macy na lang. Nang muling namayaning katahimikan sa pagitan nila, pinili na lamang niyang matulog. Pakiramdam ni Candice ay siya si Sleeping Beauty, awakened by Prince Charming's kiss. Wake up! Natapos ang panaginip niya pagkarinig ng masungit na tinig na yon. Nagmulat siya ng mga mata at sinalubong ang maitim na titig ni Ambet. We're here. Where? Dinala ni Candice ang paningin sa labas ng kotse. Nasa loob sila ng bakura ng isang magarang bachelor's pad. Sa pad ko, nakatulog ka at dahil alam kong napuyat ka ng nagdaang gabi, I didn't have the heart to wake you up para itanong kung saan eksaktong condominium ni Macy. Ihahatid na lang kita mamaya. Hindi siya sigurado kung nagkamali siya ng pandinig but she heard the emphasis on the word na puyat.
Hindi na lang niya yung pinansin. Umibis si Ambet at mabilis na umikot sa side niya upang pagbuksan siya ng pinto. Gusto niyang mapangiti kahit naman pala in bad mood, gentleman pa rin ito. Inilalayan pa siya nito sa pag-ibis at hinawakan sa siko. Nang malakas ng loob ni Candice, nayakap na niya ito sabay lambitin sa leeg nito. Dinaan na lang niya sa birong nadarama. You smelled good. Amoy salad. Hindi nagsalita si Ambet pero hindi rin naman binitawan ng kanyang siko. Suplado naman ito, bulong niya. Impressive ang loob ng pad ni Ambet. Wow, humahangang palatak niya. Sinong interior decorator mo? Si Therese. Walang anumang sagot ni Ambet sabay hagis ng coat sa ibabaw ng backrest ng sofa. Naburang ngiti ni Candice pagkarinig sa pangalan ng kanyang stepsister. On second thought, ang corny ng color coordination. Girl stuff, it doesn't suit you. Dumiretso siya sa makeshift kitchen at nagbukas ng refrigerator. I couldn't think of anything better. I love the sun and ocean yellow and blue. You mean sunflower and the ocean? Hindi na nito pinansin ang komento niya. What would have? Water or water? Wala bang ibang choice? Sarkastikong tura ni Candice pairap. Juice or milk? Sorry, wala akong juice. Hindi ako mahilig doon kaya wala akong stock sa ref. Hindi rin ako umiinom ng gatas. So that leaves beer. Okay, give me a can or two. Gusto na niya itong sugurin ng kurot sa singit sa kagaspangang pinapakita ni Ambet sa kanya. Kumuha to ng 2 lata ng Budweiser. Inabot sa kanyang isa. Inabot yun ni Candice at binuksan. And just like a pro, inisang tunggaan niyang laman ng lata. Hindi makapagsalitang nakapanganga to sa kanya. Nang ilayo niyang lata sa bibig ay nasamid siya. You want more? Tila ng asar na tanong ni Ambet. Please, sagot niya. Sarkastikong tono. Walang sabi-sabing tumalikot at bumalik sa ref. Nang lumapit tong muli sa kanya, 3 latang dala nito. Ang 2 inabot sa kanya. Isa lang ang kaya ko. May pasok ako sa opisina eh. Inirapan niya to. Pero hindi tinanggihan ang ino-offer nito. Tuloy nahilo siya. Hindi na siya inihatid ni Ambet sa condo unit ni Macy. Hindi na rin to nakapasok sa opisina dahil ayaw siyang iwan. Bako nang basagin mo rito sa pad ko. Pigil ang pagtawa nito sa itsura niya. Matulog ka na muna. Pagising mo'y pupunta na tayo sa mall. Makakarating kay Jom ang pangyayaring to. Ewan ko lang kung hindi ma-turn off yon. Sa kabila ng pamimigat ng talukap ng mga mata, nagawa pa niyang irapan to. Sabihin mo kahit kanino, I don't care. Napanghiwi si Candice nang magtangkang bumangon. What happened? Ang hina mo pala sa Thomas, sister. Nakangising bati ni Ambet sa kanya. Forecast lang, bagsak ka na. O ano, tuloy pa ba tayo sa mall para bumili ng regalo? Pinilig-pilig ni Candice ang ulo bago tumango. I'm just a little queasy, that's all. I can manage. Alright. I'll give you half an hour to compose yourself. Tumayo na to, umiling-iling. Look at yourself, you're such a mess. Narealize niya na sa sofa pala siya nakatulog. Pagtingin niya sa wall clock, nakita niyang 2:30 na ng hapon. Ilang oras din siyang nakatulog. Saka lang narealize ni Candice na hindi pa siya nagtatanghalian ng kumulong sikmura niya. I'm gonna throw up, sigaw niya sabay tayo. Mabilis naman siyang naalalain ni Ambet. Mabilis siya nitong naigiya sa banyo. Habang nagsusuka siya sa sink, nasa likuran niya to, nakaalalay sa kanyang braso. Habang isang kamay minamasahe ang kanyang likod. Ilabas mo lahat sis, patuloy nito, ngisi-ngisi. Madadala ka ngayon. Hinang-hina si Candice pagkatapos magsuka. Nakaalalay pa rin si Ambet sa kanya hanggang sa ipasok siya nito sa bedroom at ihiga sa malapad na kama doon. Okay, magpahinga ka na muna. Abala ka masyado ha, sabi nito habang inaayos ang kumot niya. Matulog ka na muna while I talk to my secretary. I'm missing a lot of office work dahil sa'yo. Hindi naman niya nahingang ng resentment ang tono nito. In fact, he even seemed amused by the situation. Come back here later please. Nahilo pa rin pakiusap ni Candice ng akmang lalabas na to ng silid. Sandali siya nitong tinitigan. Alright. Nang muling magising si Candice, laganap ng dilim sa paligid. Ginala niyang paningin. She was still wondered where she was when the door opened. Niliwano ng liwanag na bumula sa labas, kasunod si Ambet, at saka pa lang niya naalalang nasa pad nga pala siya nito. Napangititan ng buksan ni Ambet ang ilaw at makita siyang nakamulat na. Oh, you're awake. How do you feel? Naupo ito sa edge ng kama. Terrible, sagot niya sa namamaos na tinig. Nagtangka siyang bumangon, but she failed. Nang muli siyang magtangka, tinulungan na siya nito. You must be starved. Ang huling kain mo kanina pang 7:00 ng umaga. I prepared supper for us. Gusto mo bang dito na lang kumain? Dadalang kita ng pagkain dito. Nagpilit bumangon si Candice pero nasobrahan yata siya ng tulog. Idagdag pang 4 na lata ng beer na nainom niya.
Biglang umikot ang kanyang paningin, binagsak na lamang niya muli ang katawan sa kama. Okay, dito na lang kita pakakainin. Tumayo si Ambet. Stay put, kukuha lang ako ng pagkain natin. Sasabay na kitang mag-dinner. Nang bumalik to, may dala na itong isang food tray na kaganitong pinatong sa bedside table. Here, kumain ka na muna. Pinilit ni Candice kumain kahit siyang hilong trumpo. I swear to God, I won't drink alcohol again. Wala sa loob na inililis niyang suot niyang palda, na-expose ang mahigit kalahati na isa niyang hita. He pulled the blanket and covered the exposed part. Naramdaman niyang mabining pagdampi ng mga labi ni Ambet sa kanyang noo. Good night, sweetie. Gusto niyang magmulat pero umaayaw ang mga mata niya. Tuluyan na siyang ginupo ng antok. Kinawit pa niyang mga braso sa leeg nito. She managed to pull him on top of her. Mabilis naman tong nag-react. He rolled off upang mawalang weight nito sa katawan niya. Dahil ayaw ni Candice tong pakawalan, pinailalim na lang nito ang isang braso sa batok niya. He pulled her frail body close to his sight as he smelled her feminine scent. Biglang napadilat si Ambet. Kilala niya ang pabangong yun. Yun ang pabangong naamoy niya sa uno ng kanyang kama noong isang araw. Napailing na lamang si Ambet sa naisip, napangiti. Tinitigan niya si Candice. He pulled her even closer and carefully kissed her on the lips. Her lips automatically parted as if welcoming his intrusion. Napasinghap siya. Gising ba to? No, she wasn't. Maybe she was dreaming. And he was too. What was happening at the very moment seemed like a very beautiful dream. At ayaw niya nang magising pa but he had to. Mabilis na kumala si Ambet kay Candice habang may self-control pang nalalabi sa himaymay ng kanyang laman. Lumabas siya ng silid at dumiretso sa banyo. Doon nilunod niyang pagnanasang darama kay Candice. If he took her tonight, it would be rape. He wanted her to be awake if he would make love to her. Ang gusto niya 100% tong willing na ibigay sa kanyang katawan nito para hindi siya nito akusahang namamantala. No, he could not let that happen.